Yun, so isang magandang araw sa inyo lahat mga peace. At today is the day kung saan finally, teka, mali yan tayo. Iba yun. Sa wakas mga peace, nasa kamay na natin ang pinapangarap, ang tunay na ligaya, ang nagbibigay ng tunay na ligaya sa ating mga rider. Siyempre, ang pangarap nating motor o yung ating big bike. Kaya, stay tuned kayo para makita nyo ang motor na to at ma-share ko sa inyo ang kanyang mga specs. Kaya, dyan lang kayo mga peace. Alright mga piso, nasa harap natin ang Honda CBR 650R Grand Prix Red variant, no? So naglabas din sila ng kulay black at ang kanyang color variant ay matte gunpowder black metallic. Napakahaba, pwede naman black lang. At syempre gumagamit din siya ng diamond steel frame, ayan. At kung makikita nyo, meron siyang parang pad dito na gawa sa plastic. Itong isa rubber. Ito plastic mga piece. Ayan. Alright, so dito naman tayo sa engine mga piece. Ayan. So ang engine ng ating CBR 650R ay may tumataginting at humahagupit na 649cc liquid cooled inline 4-cylinder 4-stroke dual overhead cam. At yung ating power, syempre, approximately 94 horsepower at 12,000 RPM na may torque na 63 Nm at 9,500 RPM. At syempre, yung kanyang transmission mga piece, 6-speed na may wet multiplate assist and slipper clutch, no? So, yung ating suspension naman ay brand na Showa, no? Ayan, so upside down fork na kulay black. Ayan, napakaganda. At hindi po siya adjustable. At yung ating rear suspension naman ay may ProLink 10-stage preload adjuster. Ayan. Okay, sa brakes naman tayo mga piece. So dito naman, so meron tayo sa rear na 240mm rear disc na may single piston na gawa ng Nissin. Hindi po yan noodles ha. Iba yun. Sa harap naman tayo mga piece. So ito naman ay merong napakalapad na gabatya yata ito mga piece na dual disc mga piece 310mm na may 4 piston calipers. Ayan, magkabila. Gawa din po ng Nissin. Okay? At yung ating gulong naman, meron tayong stock tire na Dunlop Sport Max Road Sport 2. So 120 by 70 by 17 po ang size ng ating gulong sa harap. At yung ating rear na size ng ating gulong ay 180 by 55 by 17. Malapad-lapad na yan mga piece, napakasarap. At yung ating timbang, yung timbang ng ating CBR ay merong kabigatan na may tumataginting na 208 kg. Ayan. Yun po ay wala pang gasolina, no? So pag nagdagdag tayo ng gasolina or nagpa-gasolina tayo mga piece, mas bibigat pa siya. Pero kayang-kaya natin yan. Pogi tayo eh. Alright. So, tingis pogi tayo mga piece.
So, yung ating fuel capacity mga pis, ayan, ay 15.4 liters. Malayo-layo na mararating na rin dyan mga pis. At yung ating seat height ay 810 mm. So, ang height ko po ay 5'9", at medyo flat-footed tayo dito mga pis. At syempre, hindi mawawala yung ABS. Ayan, nakikita nyo yan mga pis. Harap likod dyan. ABS po siya mga pis. Ayun. Ayan. Alright, so harap likod natin, ang mugs natin mga pis ay hollow section 5-spoke cast aluminum. At ito pa yung isa sa nakita ko. Yung kanyang pito ay naka 45 degree na. Ayan, napakadali lang nating mahahanginan yung ating gulong, no? At meron din to mga additional features mga pis. So meron tayong Honda Road Sync 5 inches. Yan, na full color TFT display. Ating CBR 650R ay meron pong HISS. Stands for Honda Ignition Security System. Isa siyang anti-theft immobilizer system na gamit ng ating mga Honda motorcycles. So merong naka-embedded na microchip dito sa ating susi na mag-authorize para mag-start itong ating motorsiklo. So napaka-effective nito mga pis para maiwasan natin yung mga magnanakaw na makuha or manakaw yung ating mga motor, no? So napakagandang features na meron yung ating CBR 650R. Ang naalam ko ay meron din sa mga bagong labas na motor ng Honda. Siyempre, hindi po tayo naka-e-clutch. Ayan. So, mas prepare po kasi natin yung hindi e-clutch. Ayaw po kasi natin na medyo maraming piyesang i-maintain, no? So, hindi ko naman dinidiscourage yung mga gusto ng e-clutch, no? Kayo na bahala dyan. Alright, so dito naman tayo sa unahan, mga pis. So, meron tayong napakalapad na side mirror. So, ito po ay pwede nyo i-adjust pa ganun at pwede nyo i-adjust pa baba na ganito. Ayan, o. Ayan. Ayan, wala siyang, parang wala siyang lock, no? So, pwede nyo isagad yan hanggang dito. Ayan. Napaka-pogi ng harap niya, oh. Meron siyang napaka-sungit na itsura, no? Talaga namang parang aawayin ka pag nakita ka sa daan nito, mga pis. Ayan, oh. Ayan. At meron siyang visor na medyo may kababaan. So, later on, baka palitan natin yan, no? Ayan. So, dito naman tayo sa kanya mga ilaw. So, buksan natin. So, mga LED na itong mga pis. Yung lahat ng ilaw na ito. Ayan. Makita nyo. Yan ang itsura niya. At once na in-open natin yung ignition, ay iilaw din yung dalawang signal light. So, para yan sa dagdag na visibility, no? Safety natin mga pis. So, magbi-blink lang yan kapag nag-turn tayo or nag-switch tayo ng left and right. Saka siya magbi-blink. Yan. So, baka magulat kayo kasi naka-open na sila agad. Yan, para meron kayo idea. At dito naman sa ating rear ay meron tayong LED rin na brake light. Yan, no? Ang ganda at pulis ng part na to. Siyempre, meron tayong fender na ubod ng haba. Ayan. Sakto lang, hindi naman kahabaan. At itong part na to ay makakatulong sa atin, no, para hindi tayo talsikan ng putik. Pero yung iba ay inaalis ko at nilalagyan ng tail tidy. Ayan. So, ito yung tsura niya mga pis. Ayan. Alright mga pis, so papakita ko naman sa inyo kung ano yung mga available na switches dito sa ating Honda CBR 650R. So, unahin natin dito sa kaliwa. Ayan. So, meron tayong torque control switch. Ayan, on and off. Okay. So, torque control ay napaka-importante para sa ating mga safety, mga mapis. Dahil yan po ay makakatulong sa stability ng ating motor, no? And then, meron tayong napaka-cute na bosina, na switch ng bosina. Ayan.
at yung ating turn signal light switch. So ito pong yung location, no, ng ating busina at itong ating turn signal light switch parang baliktad, no? At napansin ko rin ay pababa po ang pindot nitong para sa busina natin. So kadalasan kasi nasanay tayo na sa kaliwa, no, pag ganito. So dito po ay pag ganito sa pababa. Ayan, at narinig nyo ang napaka-cute na busina ng ating CBR 650R. Baka later on mga piece ay paltan din natin yung busina na yan. Okay, sa pag-isipan natin. Ayan. So dito naman sa bandang harap mga piece ay nakita nyo yung ating switch para sa high beam, no? At para sa passing. So kung gusto nyo i-high beam, ito po ay iaangat nyo lang na ganyan. At kung gusto nyo mag-passing, ganito lang po. Ayan. So yung lever naman natin dito mga piece ay hindi po adjustable, no? Pero yung ating tension ay pwede nating i-adjust, no, para sa ating clutch. And then dito naman sa kabila mga piece, so meron lang tayong tatlo dito. So turn off or pagpatay ng ating makina at start ng makina. And then meron tayong hazard light switch. Okay, and then yung ating throttle ay hindi pa po ride by wire, so siya po ay naka-wired or cable pa rin. Yan. And then sa ating brake lever dito, ayan, dito po ay adjustable yan. Pwede nyo ikot-ikot yan at i-adjust depende sa haba ng inyong mga daliri, no? Yan. Okay, so ang ating reservoir na napakalaki. Okay. Alright, so dito naman tayo mga piece sa ating dash. Ayan, so makikita nyo, yan, ito po yung torque control indicator na naka-on. So, kung gusto nyo i-off, pindutin nyo lang po ng 1 second yung inyong switch dito sa handlebar. Ayan, may lalabas po na ganito na may slash, no? Ibig sabihin, naka-off. Ayan, tapos yan, ganyan po yung on. So, neutral indicator, shift or gear indicator, side stand indicator, ayan. Yung ating fuel, ito po ay nakaset para sa range, no? Pero, pwede nyo siyang paltan, no? Ng fuel gauge. Ito po ay range. Mamaya, pakita ko sa inyo mga piece. So, ito po ay ang ating RPM, yung ating speedometer, and then yung ating odometer. Ayan. So, bagong-bago pa. Kitang-kita nyo naman. 9 km pa lang ang natatakbo nito. Okay, so may time din tayo. Warning indicator. So, dito naman tayo mga piece sa side na to. Kung makikita nyo, ayan, meron siyang dalawang arrow pataas at dalawang arrow pa left and down. Pag dalawang arrow yung nakikita nyo mga piece, ibig sabihin nun, hold ang gagawin nyo sa inyong toggle switch. I-hold nyo siya. Tapos dito, ibig sabihin, so since iisa lang yung arrow, so isang tap nyo lang yun sa toggle switch nyo ay mag-open na yung menu. Itong dalawang menu na to na may arrow ay hindi nyo ma-access hanggat hindi na-connect ang inyong phone via road sync mga piece. Okay. So, ito po yung favorite na switch nyo, no? Ayan. Hold nyo lang siya. Ayan. So, dito nyo ma-access yung pagpapalit ng fuel or range dito sa inyong dash. Ayan. So, try natin. So, tayo ngayon ay naka-range. So, ayan. Pwede nyo palitan ng fuel sa makikita nyo dito. Ayan. So, range, fuel. So, hindi nyo lang kailangan pang hanapin kung paano i-select yun. No? Basta kung ano yung naka-highlight dyan, mga piece, yun na yung mase-select. Tapos, ang back nyo ay left toggle switch. Yung inyong, kung gusto yung bumalik sa previous menu. Okay? So, dito tayo. Ayan. So, ito, mga trip A, trip B lang naman to. Ayan.
Tapos, ito pinaka-importante, yung pang-apat. Yan, sa baba. Ito. Dito makikita nyo yung function, shift point. Ayan, oh. Pero, hindi naman natin masyadong ginagalaw yan, mga piece. So, dito tayo sa display. Malamang ito, gagalawin nyo. So, display. Yan. So, display type. Ito po yung makikita nyo. Tatlo po yung available dyan ng display type. Ito po yung default. Tapos, circle. And then, simple. Yan. So, again, pag mag-select kayo, kung ano yung naka-highlight, no? Ayun po ang lalabas sa inyong selection or yun yung mase-select nyo. Tapos pag babalik tayo sa previous menu, toggle left lang po tayo. Yan. Tapos brightness, yan, napapalitin din natin yan or na-adjust. Kayong bahala. And then dito tayo sa background mga piece. Ayan. So pwede nyo i-stay sa white, sa black, or auto. So pag auto mga piece, pag daylight or maliwanag pa, kulay puti ang inyong background. So kapag nagdilim na or naggabi na, magiging itim naman yung background nyo. Ayan. Favorite info, ayan. Ito lang yung parang orientation niya sa display. And then, favorite switch, ayan, fuel. Yan yung nasa dash natin kanina. Ito po yun. Pag hinold natin yung app, ayan, lalabas po yan. Ayan. Alright, so yun lang naman ang kailangan yung malaman mga piece dito sa ating dash, no? At siya nga pala mga piece, kapag in-on natin yung ating motor, no? Ayan. At nakita nyo to, huwag kayong kakabahan mga piece. Kasi yan, mawawala yan once na umandar tayo, no? Kabahan ka kapag hindi yan nawala, kapag umaandar ka na. Kailangan mo nang tumigil at ipa-check or ipa-service yung motor nyo. Okay? At ito naman yung itsura mga piece ng kanyang foot peg. Ayan. So, medyo may kahabaan tong part na to. Ito yung parang indicator natin mga piece kapag sagad na yung ating leaning angle dito sa ating motor. Ayan. May nakita ko na ang tawag nila dito ay foot peg slider, no? Ayan. So, magandang klase rin to mga piece. Ayan, no? May mga spike, kapit na kapit yung inyong mga sapatos dito. At ito yung para sa passenger. Talagang premium na premium yung tunog niya at yung feel niya mga piece. Alright, bago ko tuloy makalimutan mga piece. So dito tayo sa upuan ng ating CBR 650R na merong foam na may katigasan ng konti. Siguro ganun talaga ang mga upuan ng sports bike. So, 2 piraso to mga piece. Meron siya mga red stitches na yan. Ayan. Sa kabila meron din. Ayan. At itong part na to ay medyo magaspang. Ayan. At para ma-open natin tong pillion seat or passenger seat, ay meron po tayong susian dito sa bandang ilalim ng ating tail. Ayan. So, para mabuksan nyo yun, sabay nyo itong ipipihit at iaangat itong pillion seat. So, naiangat ko na to kasi mahirap. Isang kamay lang ako mga piece. So, inangat ko lang. So, gagawin nyo, angat lang to mga piece tapos sabay hila pag ganito, no? Para matanggal nyo siya. Ayan. Ayun. So, ano bang mailalagay natin dito sa part na to mga piece? So, dito, pwede tayo maglagay ng mga documents. Ayan. So, dito naman, kasya naman siguro yung cellphone, wallet, ano pa ba? Gloves, ayan. At dito nyo rin makikita yung inyong tools, yung mga basic tools natin. At syempre, meron siyang saksakan ng cable para mag-charge kayo ng phone. So, tagong-tago siya mga piece. Parang ayaw magpagamit. Ayan siya mga piece. Ayan. Alright.
So ayun lang naman ang pwede nyong pailagay, no, sa part na to. Alright mga piso, tara at atin ang pakinggan ang tunay na ligaya nitong inline 4 na CBR 650R. Una natin yung ating ignition. So, tinesting natin mga piece itong ating CBR 650R para naman ma-feel natin kung gaano kabigat or kung gaano kalakas yung kanyang power dito. Dito lang malapit sa amin since wala pa tayong mga papers, no? Once na magkaroon tayo ng mga papers, talagang ilalayo natin to at susubukan natin kung gaano talaga kalakas siya. So, ganun pa man, kahit bitin tayo dito sa lugar namin, ramdam mo naman yung kanyang power. At based sa aking experience, no, nasa middle yung kanyang power mga piece. At talagang solid na solid. Kahit pa paano napapangiti ka talaga. Ayan. Alright mga piso, maraming salamat sa pagsama nyo sa akin sa araw na to. At syempre, kung nagustuhan nyo yung video natin, huwag nyong kakalimutan na i-hit yung like, share at subscribe button. At yung ating notification bell ay balagbagin nyo na mga piso para lagi kayong updated sa mga bagong videos na ilalabas ko. So hanggang dito na lang tayo as always. Stay safe, ride safe, and peace out.